po siya sa sa relasyon, yung mga kabataan, hindi marunong magantay. So yun, doon natin. True love words. Parang gano'n. Okay. True love ways. Okay na? Okay na? Okay. Okay. Lights, camera, action. Okay. Oh, puti na! Sasasita na ako. Okay. Sa isang magandang lugar, meron pong dalawang pamilya. Sila po'y nag-aasikaso para pumunta ng church. Pero sakay kayo na ba? Kasakay kayo na ba? Yeah. Okay, action! Labas ka lang po ito, sa labas yan. Oy, tutok-tok ka? Tutok-tok ka? Saan po kayo? Saan po kayo? Sa church po kayo lahat? Mabait po ha? Ano lang po, 50 lang po. Saan po palang church? Saan po church? CBC po ay 70 po doon, 70. Okay ba? Dito na po tayo. Ayos. Yeah. Okay, isang maganda pong umaga sa inyo lahat. Okay ba? Kaya add po natin sila. Okay, isang magandang umaga po sa ating lahat, no? Ako po yung nagpapasalamat at patuloy kayo dumadalo sa ating mga simbahan, no? Sa ating simbahan, no? Para po sa mga kabataan, ugaling niyo po magantay sa inyong, sa inyong magiging kaibig-ibig na kung sino man yan, no? At para sa mga magulang, huwag niyo mahayaan yung mga anak na magrelasyon agad sa mga batang edad, no? So lagi po natin tatandaan na nakalagay ko sa Malakias 3:10, ibigay niyo ng buong yung mga pera, no? So maraming salamat po at pagpalain kayo ng Diyos. So habang pauwi po sila sa kanilang bahay, ang dalawang pamilya, nandun ay nagkamustahan sila, no? Okay? Action! Ay, may nalimutan pala ako. Meron palang dalawang kabataan doon. Oo, sige, magkamustahan na kayo. Okay. Ito na. Kamusta yung pag-aaral mo? Okay ka ba? Wala bang bayaran sa mga school na dapat nang kasi ng papa mo? Wala naman po. Nag-aaral ka ba ng mabuti, anak? Ano? Dapat lagi mo tatandaan ha. Ang pag-aaral mo lang unahin. Huwag kung ano-ano na. Ang pag-ibig lagi nandiyan lang yan, anak. Tandaan mo ha? Yes po, ma. O, ikaw ano? Pa, ano sabi mo sa anak mo para lumaki siya ng mas maano? Hanggang uwi, kung kami mag-aaral pa. Kapag salita, pipig ko kasi dapat na kapag salita. Ganito naman po ang eksena sa kanilang pamilya. Ay, kamusta na ang pag-pogi ko anak? Kamusta na ang pag-aaral mo? Lagi nung pag-aaral mo, unahin sa bawat patuto kang magdantay, magdantay ka ng pag-aaral. Para sa sarili mo na rin yun. Sa ikabubuti mo. Yan lang ang pangarap natin sa inyong papa mo, ha? Maging maayos ka. At habang nagpapahinga ang dalawang pamilya sa kanilang mga bahay, hindi alam ng kanilang magulang na ang kanilang dalawang anak ay nagkakausap na. Ang kanilang anak ay nagkakausap na sa kabilang dito. Nung sila'y nagkita, yan, upo muna kayo, yan. Usap-usap kayo. At naisip ng lalaki na yayain ng babae magpunta sa isang motel. Yan. Boss, ito lang yun.
Tahimikan po kami. Yan. Tapos na yung oras nila. At habang pauwi ang dalawa, nakita ni Micah yung bunsong anak na mabait daw yung kanyang ate na may kasamang iba. Pero hindi po napansin ng kanyang ate. Action. Nakauwi na po ang bata babae, nandun yung galit na galit po ang kanyang ina na sinalubong kasi gabing-gabi na po nakauwi. Oh, Mika, ba't ngayon ka nang uwi? Anong oras na? Hindi, uwi pa ba ka nung katulad mo? Estudyante ka pala. Ma'am, meron pong school project na Anong klaseng school project yan? Ano nagsasabi mo ni Mika? Ay, sayusin mo! Hindi yan natural na estudyante, anak. Ang tama mo ay dapat, pag oras na uwi ay uwi, dapat hindi kung ano-ano kung saan ka pa napunta. Ma'am, ingay mo ko ano na Ano ba yun eh? Natural lang yan mag-ingay ako. Kasi wala sa lugar ang pag-uwi wala mo. sa tamang pag-iisip yung sinasabi. Ano? Mika? Ako bang sinabihan mo wala sa tamang pag-iisip? Bakit ko wala sa tamang pag-iisip, anak? Gumawa na kami ng school project. Ano ba pinagsasabi mo? Sige, Mika ha, ayusin mo. Pag ako may nalaman, Mika, tandaan mo ha. Tandaan mo, pag ako may nalaman sa'yo, siguradong mata mo lang ang walang datay. Ma'am, ang dami ko wala rin po akong ginagawa. Okay, sige. Magpahinga ka na. Okay? At ganito naman po ang eksena sa kabilang pamilya. Ma'am, ano yung napabalitaan kung nagdanobya ka na raw? Ano ka bata-bata mo pa eh? Akala ko ba nangako kung magtatapos ka muna ng pag-aaral? Sana wag mo kakalimutan yung pinangako mo sa akin. Para sa'yo rin yun sa ikabubuti ng ano mo. Sige na. Ayan. At sumama ang loob ng dalawang kabataan. At si, pangalan mo rin? Nika ay nagyakag magdiwaliw sa kanyang mga tropa. Hi, Mika. Hi. Bakit? Technical. Okay na. Thank you. Hi, Mika. Bakit? Ba't ka napatawag? Ano kasi, may problema dito sa bahay. Problema dito? Oo nga, wala ka na dito. Tara dito, mag-inom ka. Problema. Sige mo yan. Sige, bilisan mo ha. Ano na kayo? Grabe na naman may problema. Uy! Dito ka na. Buti nakarating ka. Problema. Ako na. Sino ka yan? Sabay-sabay yan. Sabay-sabay. Habang nangyiliwaliw sa kabilang pakte, at ganito naman ang eksena doon sa lalaki. Ayan. Lumabas din ang lalaki at pinuntahan ang kanyang tropa. Okay, tama. Tama-tama may pinapunta akong cheese. Kaya natin. Sibat ka muna. Ayun cheese na yun na At habang naglalakad si Micah, yung bunsong batang mabait daw, ayan, nakita niya ang kanyang ate nakahandusi sa gilid at lasing na lasing at kanya kakausapin. Ate! Ano? Ba't ka nakainom? Wala kang pake. Alam mo naman eh, di ba? Magagalit sila mga pag nalaman nila. Sila mama na lang. Lagi na lang sila mama. Mahal ka kasi nila, kaya ka nila sinasabi ng ganon. Paano pag mahal? Pinagbabawalan nila ako sa mga
Nakita kita! Ikaw yung nagsumbong kay mama? Bakit? Nagsumbong mo talaga. Masama ko yun! Hindi masama yan, pero nangyayari pa sa buhay ko. Sinasabi ko lang kasi gusto ko lang matama. Tama, wala kayong ano. Puro na lang kayo pagkontra sa buhay ko. Pagkontra? Sige, doon ka lang sa lalaki mo. At napag-isip-isip ng babae ang kanyang ginawa. Sige, mag-isip ka ng ganun. Yan. Uuwi siya sa kanyang magulang at hihingin ng tawad. Alam mo anak, mahal ka namin eh. Pinapatawad kita anak. Ang Diyos na anak, marunong magpatawad eh. Bakit ba tayo nagsisimba anak? Diba dahil ang gusto ko anak, matuwid yung lagas na dadaanin mo. Ayoko namin anak, mapariwarang buhay mo. Ayoko anak na, asawa ka lang mas maaga. Ang gusto lang namin ng ama mo, mapabuti ka anak. Hindi to para sa amin, kundi para sa iyo to. Mahal kita anak. Alam mo yan. At nalaman ng kanyang nanay ang ginawa ng lalaki sa kabilang partido. Yan, at kakausapin siya. Anak, ito pwede, bata ka pa, pwede pakinggan yung mga pangarap mo. Kalimutan mo na muna si Nika. Mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, ha? Para sa'yo rin naman yun. Mag-ingat ka palagi. At nag-usap sa cellphone ang dalawang mag-ex na pala siya. Ay, di ba? Kasi may ipaghiwalay na sila sa isa't isa. Putulin na yung relasyon niyo. At nag-lalaki lalaki, ba't pinapatayan siya ng cellphone? At sa huling patawag niya, sinagot ng babae. Hello? Nasaan ka? Sa bahay, may gusto lang sabihin sa'yo. Ano yun? Tigilan natin kung ano-ano meron sa atin. Bakit? Alam mo kasi napag-isip-isip ko tama si mama na masyado pa tayong bata para kasukin yung landas na hindi naman dapat kasukin. Siguro nga tama mo na naman focus tayo sa pag-aaral, sa pamilya natin. Siguro hindi ito yung tamang panahon. May oras para dyan. At nag-uusap ang dalawang pamilya para maging maayos ang lahat. Itan. Alam nyo naman, yung sitwasyon ninyo. Mga bata pa kayo. Kung talagang kayo para sa isa't isa, mga anak, magtatagpo at pagtatagpuin kayo ng Diyos. Pero ngayon ang gawin ninyo muna, mag-aral muna kayo. Pumokus muna kayo sa pag-aaral. At maglingkod kayo sa Diyos. Tungkol muna kayo sa Diyos, anak. Huwag muna yung pag-aasawa. Huwag yan muna ang priority ninyo. Hindi ba niyo ba ako, Mika? Mika. Para sa inyo rin naman yung pinapangaral mo maging para sa ikabubuti ng future. Unahin na yung buhay, nag-aaral, bago yung sa susunod. Makapagtrabaho kayo, sa kanya mapag-iisipan kung talagang para kayo sa isa't isa. At naalala nung nakay na babae, nalin ko para bukas kaya niyaya niya ulit mag-church. Wala na kasing konti yung church niya. Anak, para tayo umuwi na Bukas pa po, bukas pa.
Sa church po ulit kayo? Church po. Sige po. Dito na po tayo. Kamusta kayo? Ngayon ko lang ulit kayo nakita. Mukhang may problema may pinagdadaanan ha. So lagi natin tatandaan na nakasulit sa malaki training. Hindi nyo ng buong-buong yung mga kaya. Mahal na mahal tayo ng Diyos.